Sir Michael, magandang umaga po. Ma- Good morning, Sir Michael. Ay, Ju- Sir Michael Ricafort, good morning. good morning po, Good mo- DJ Chacha, Mr. Ted, at sa inyo po mga taga-subaybay po. Salamat sa panahon. Go, Good Cha. morning, sir. Si Sir Michael Ricafort nga po mula sa RCBC. Ang mag-explain sa atin nitong pagbagsak ng piso kontra US dollar. Kahapon po 59.20 sinasabi sa mga balita. Record low daw po ito. Sir, una muna siguro, ano po bang epekto nito sa ekonomiya? Lalo na po, anong ibig sabihin po nito sa mga ordinaryong Pilipino? At ano rin ang dahilan ng pagbagsak ng piso kontra US dollar? Well, DJ Cha, number one, yung political noise yan since in recent weeks, no, lalo na since last month, ay yung isa sa main reasons bakit nag-record high yung dollar peso natin, no? Kasi may 3 taon yan na nirespeto yung 59, hindi yan lumagpas ni isang sentabo, no? Mula no September 2022. So, isa yun sa dahilan. Ang epekto niya sa ating ekonomiya, kasi syempre, we're a net importing country, tataas yung importation cost. Magkakaroon ng pick-up sa mga presyo ng imported na binibili natin tulad ng ng langis, ng gasolina, diesel, pati yung mga sasakyan at marami pang, kasi ang trade deficit natin yung sa goods, no? Yung net importation natin, mas malaki yung imports natin kaysa exports. Last year, it was $54 billion and the record high in 2022 was $57 billion. Kaya ay yung pinaka-direct impact. Kaya nga po nung past more than 3 years, no, mula noong 2022, ayun yung naging policy priorities to stabilize inflation by way of having a stable peso. Ngayon naman, in fairness, kahapon, ang intraday high po, 59.20, nagsara sa 59.13. So, relatively stable naman siya within the day, no? Parang nag-range siya from a low 58.90, ayun yung highest niya, 59.20. Narespeto naman po yun, no? Kumbaga parang ang factor naman po talaga dito, kumbaga may track record na po yung local monetary authorities natin in stabilizing the peso, no? Kasi po, ayun po, that's part of managing inflation din po . That's on the one side, no? Yung mga kababayan natin na mararamdaman nila yung pagtaas ng presyo ng imported na bilihin, kaya nga importante na medyo stable yan. Pero yung on the other side, meron naman mga kikita, no? Yung mga kumikita ng dollar, yan, mga OFWs, yung mga exporter, mga PPO, yung mga foreign tourists, pati yung mga foreign investors na mag-invest pala sa Pilipinas, maganda ipalitan, no? Kasi mas marami sila makukuhang pesos for every dollar na ipapapalit nila. Yun nga lang, ibang usapin na yan. Pag namili na sila dito, kung dahil nga we're a net importing country, may pagtaas din po ng bilihin. Medyo manenegate din po yun in terms of higher prices and dahil doon sa mas mataas na importation costs. Oo. Cha, kay Sir Michael, ang kanyang unang sinabi, itong political noise, no? Itong political, klaro naman, instability na ating nararanasan. Bakit? Bakit may effect ito sa exchange rate natin, Michael? Well, napaka-importante po niyan, Mr. Ted. Actually, yung economic fundamentals natin, maganda naman po. Kahit yung alam mo, we're still one of the fastest growing economies, no? More than 5% growth, almost 6% economic growth. Maganda yung demographics natin. Yung population natin, we're number 12 in the world, more than 114 million Filipinos. Kaya yun po yung dahilan. Tapos bata, less than 25 years old, no? Kaya very productive. Marami, mahigit kalahati ng population working age. So, tapos kumikita naman yung mga biggest companies in the Philippines, yung mga conglomerates in terms of may sales growth sila, may income growth. Pero bakit hindi nagre-reflect sa valuation? Ganun din po yung, kasi dahil ang missing link po dyan, yung missing link, tsaka yung governance, no? Kasi ngayon, napaka-importante ng governance. Lalo na yung, kasi yung mga global investors, pati yung global regulators, ini-encourage sila yung mga bago sila mamuhunan sa isang bansa, no, or sa isang kumpanya or industriya o isang titignan nila yung governance standards kasi marami silang pwede pagpilian lalo yung mga namumuhunan no. Kasi ayan din kasi yung nagsiset ng sentiment and confidence on the economy. Kaya napaka-importante po ng anti-corruption measures, anti-leakage, anti-wastage kasi nakita naman po natin yan nung meron naman pong track record yung Pilipinas. For instance, nung panahon ni late former President Pinoy, 2010 to 2016.
Kasi yun ang election campaign niya, anti-corruption. Tapos, maaaring may trade-off po yun kasi nung nanalo na po sila, nung nagdi-decision sila sa mga gastusin, lalo na infrastructure, meron sila mga hindi ginastusan. O, nagbukas sila ng gastusin kasi kaysa naman mapunta sa corruption, mabuting wag na lang sila maggastos. Ganun ka stricto yung standards when it comes to anti-corruption, no? Pero ang naging kapalit po noon, nagkaroon ng kumpiyansa sa Pilipinas, nag-improve yung international investor confidence, no? Lumakas yung piso po noon, no? From as strong as 40, no? Muntik pa nga po mag below 40 yan, no? Tapos nakamit natin yung first ever investment grade rating noong 2013 at nasundan pa po 'yon. Kasi maaring nag-underspend kasi ang government naman budget deficit naman, meaning mas malaki ang gastusin kaysa sa kinakita na buwis. So sila, mas disciplined yung spending, no? Nagnarrow po yung budget deficit. Yung kailangan utangin na bawasan, bumaba po yung tinatawag na debt to GDP ratio. Kaya yun, na-upgrade po yung Pilipinas. Alala ko, Holy Week po yun 2013. Biglang first ever investment grade rating at nasundan po yun eventually hanggang 2019 na-upgrade po yung credit rating ng Pilipinas to 1 to 3 notches above the minimum investment grade. Kaya napaka-importante po ng good governance, no? Lalo na ngayon kasi yung global regulators ini-encourage yung mga yung mga namumuhunan sa buong mundo, kaya nga po sila pumunta dito para kumita, no? Kasama sa criteria nila, marami po silang pwedeng pagpilian na bansa. Kumbaga, isa sa mga competitive advantages yung good governance. Kasi katunayan, kahit nga po nung mga panahon na yun, no, yung binanggit natin kanina, bukod sa paglakas ng piso, kahit yung stock market po noon lumago, no? Kung nandun po yung kumpiyansa ng foreign investors, kung may track record na tayong nakita eh. So it's really, kung seryoso po yan, yung mga reform measures, yung mga to improve governance, kasi bakit po importante yung governance, no? Kasi yung rule of law, strong institutions of law, nasa scorecard po yan ng foreign investors sa creditors eh. Yung tinatawag na ESG standards, no? Yung dapat yung mga polisiya friendly sa environment, yung sustainability, that's E. S, social, friendly sa friendly human rights, no? Yung mga tao. And G, of course, it all starts and ends with good governance. Kasi yung good governance, ayan po yung kumbaga parang ayan po kasi yung magsiset ng order, yung rule of law, yung strong institutions of law. Kumbaga, tingnan natin yung justisya. Kasi yun nga yung saying, justice delayed is justice denied. Kumbaga dapat yung level playing field yung batas. Yung, may nag-snatch na cellphone, may nagnakaw ng gatas kasi gutom yung anak ko sanggol, no? Na sinusuportahan. Nakukulong po sila, no? Mabilis. Yung justisya. Pero bakit pag malalaking amount, dapat ganun din po yung treatment, no? Kaya yung tinitingnan po yun, nasa scorecard po yun ng mga international investment community, pati creditor community po. Okay, sige. So, Sir Mike, ganito, no? Itong usapin ng political instability, no? Itong political turmoil na klaro naman na nangyayari ngayon, plus itong mga ugong-ugong ng mga sinasabing, maliban sa mga protesta, no? Yung ugong-ugong na may humihikayat sa militar na mag-aklas, etc. May effect ba yan sa pagkalap, pag-iipon ng dollars ng mga negosyante? Kasi nga baka magkaroon ng gulo at lalong tumaas ng dollar, magkaipitan, etc. May effect ba ito sa usapin ng supply ng dollar sa merkado? Well, at some point, Mr. Ted, partly kasi safe haven po yung dollar, no? Parang yung general rule doon sa mga ganyang usapin, no? Yung kumbaga pagka may uncertainty, siya yung pinupuntahan, no? Yung dolyar. Pero rin, we have to note also na ngayon at least yung signals naman kasi as far as the international community is concerned, importante rin yung stability when it comes to halimbawa yung leadership po ng ating bansa, no, yung administration, no? Kasi nakita naman po natin yun, no, yung mga nakaraang mga panahon, decades ago, many years ago, pagka may political uncertainty, may tendency nga na nagiging safe haven po yun. Pero the thing is, times have changed. Kumbaga may mga reform measures na rin that were put in place, like may mga swap facility na, mataas na yung reserves ng Pilipinas, yung gross international reserves. Ano na po yan eh.
nasa 109 billion, no? Mm. That's near the record high already, and that's equivalent to like 7 months worth of imports. Ano yan eh? Ang international standards po kasi 3 to 4 months lang, so may doble. Marami pong reserba yung Okay. na dollars ang ating central bank. Kaya makakatulong din po to stabilize. Kaya nga po nandoon din po yung local monetary authorities to stabilize. Factor po siya sa yung mga ganyan kasi mag-isip po na alam mo, on the defensive side sila, no? Hindi po one way bet 'yan. Kumbaga, pwede silang salubungin ng central bank doon sa taas, no? Okay, Kumbaga, parang to stabilize Opo. the exchange Opo. rate dahil marami po yung reserves. At saka Mm. at least ngayon, padating po yung Kapaskuhan, fourth quarter, may seasonal increase in remittances. Eh, kahit ngayon po, dahil itong coming weekend, undas, may holiday-related spending, Opo. partly financed by OFW remittances na kino-convert sa peso. At masaya po sila mag-convert ngayon kasi medyo mataas po, Okay. no? Sige So, po. pero yun po yung takeaway natin na Mr. Ted na yun, napaka-importante po na yung stability and of course makakatulong din yung lalo na yung good governance, yung reform measures na makikita talaga na kasi yung competitiveness ng bansa natin nakasalalay na ngayon sa ESG standards kasi yung ESG standards yung kasama yung governance. Compliance or adherence to the ESG standards means good business, no? Opo, Kasi lalong opo. tinatangkilik po yung mga bansa na yun, lalong pumupunta yung mga foreign investors, yung mga creditors, bumababa yung borrowing costs at better terms, foreign portfolio investment sa stocks, sa bonds, tapos Sige. lumalakas Yes, sir. yung Okay. piso. Oo. Sige At po. lahat po yun, nakatulong po lahat yun. Oo. Mr. Sir Ted Lucia. Mike, nasa 59.20 tayo. Sabi nyo kahapon intraday low pa yung kasi umabot pa siya ng 59.90. Doon po sa nabanggit ninyo. May possibility po ba na pag hindi talaga agad na ayos itong nangyayari ngayon dito sa flood control issue, pwedeng umabot pa ng $60 ito? Well, ngayon at least yung sinyalis naman po, nandoon naman yung effort, nakita naman po natin, no? Yung mga measures, may mga FINRIS na 'di ba, yung mga accused, no? Parang na-freeze na yung assets, nasa watch list sila, tapos and so on and so forth, no? Tapos may mga hearings na. So nandoon naman yung nasa tamang direction naman. So ngayon, yung resulta kasi yung timeliness din, no? Yung tulad nga ng binanggit natin kanina, yung justice delayed is justice denied, and at the same time din yung resulta, no? Kung yung kasi kailangan talaga kung kailangan maparusahan, Oo, maparusahan, oo. no? At So, ma-serve yung justice. Ayun yes. po yung hinihintay po Oo. ng lahat. So Sir Mike, bago matapos yung taon, are we seeing napapunta nga sa 60 ito or hindi naman siguro? Well, siguro pahirapan. Hindi naman. Kasi they have to contend with ang daming reserves ng Pilipinas eh. Oo. Tsaka papunta yung mga inflows eh. In fact, katunayan last year, iba naman po yung factors last year. Huling beses natin nakita yung 59, na respeto naman yon, no, for more than 3 years. That was December 19. Trump factor naman po kasi noon. Wala pa yung political noise. Tapos sinara po nila. They ended the year, no, December 31, in just 12 days, 57,845. So bumaba siya ng mayigit piso. So ganun po talaga, nagmamatter po talaga kasi tuloy pa rin po yung Pasko. At nag-grow naman yung remittances. Okay naman yung ekonomiya natin when it comes to spending. Tuloy na tuloy, no? Opo. Yung economic fundamentals. Ito lang talagang political noise kasi yun na lang talaga yung kulang eh. Nakita naman natin yan. Kung Opo. na-address po talaga yan, lalago po lalo yung ekonomiya natin, lalago yung financial markets. It's really good governance. Yan, yung Opo. mga anti-corruption measures and the other reform measures na kasi tatangkilikin po tayo ng buong mundo lalo, no? Opo. Yung mga foreign investors lalo Opo. na, dapat yung mga yung matutuwa, lahat ng acting matutuwa, lahat na kikita sa investments nila at lalakas pwedeng at least man lang stable or yung peso, tapos yung gain sa stock market kasi kumikita na po yung buong mundo, nagre-record high yung stock market sa US, sa Japan, sa Europe at ibang Asian countries. Kaya yung okay naman ang fundamentals natin, yun na lang po talaga yung missing link kung Opo. ma-address po yun. Opo. No, talagang lalago po yung ekonomiya natin at nakita naman po natin yan nung sineryoso po ng lahat ng yan noong panahon ni late former President Pinoy. Opo, Kasi nga, yes, yun sir. nga, siya Opo. napakaingat po nila eh. Noong Opo. time niya, sinasabi niya, Opo. allergic ako sa
yung mga dredging kasi nga naman ang hirap i-audit ng ilalim Opo. ng river eh. Opo, Yun, opo. tapos na-address po lahat yun. Improve fiscal performance, yung debt management, Mm. credit ratings, sunod-sunod po lahat yun. Opo. Kaya napaka-importante yung governance, stronger rule of law, stronger institutions. Okay, sige po. Well said. Sige po. So Sir Mike, salamat sa inyo pong panahon at sa uulitin po, kami aantabay din today kung magkano ang magiging palitan. Salamat na marami Sir Mike Ricafort. Maraming salamat po Kuya Ted, DJ Chat sa inyo po mga taga-subaybay. Thank Kasama- Salamat na marami. Thank you. Si Ginoong Michael Ricafort, ang Chief Economist ng RCBC. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!